Maligayang pagdating sa misyong parokya ng San Padre Pio. Ngayon ay ika-24 na linggo sa karaniwang panahon at ikatlong araw ng nobenaryo sa ating mahal na patron at pintakasi na si San Padre Pio. At ngayon din ay misa pasasalamat para sa karawan ng ating paring tagapangasiwa, Reverendo Padre Ed Molina. Ihanda po natin ang ating mga sarili para sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya na pamumunuan ng ating paring tagapagdiwang, Very Reverendo Aristeo de Leon, Cora at Recto ng Pandiocesanong Dambana ng Mahal na Berhen ng Fatima Orduha, Diocese ng Novaliches. Magsitayo na po ang lahat at sumabay sa pambungad na awit.
Sa ikatlong gabi ng ating paghahanda para po sa kapistahan ni St. Padre Pio ay inilalagak dito po sa ating dambana ang rosaryo na ginamit mismo ni St. Padre Pio. Palagpakan natin ang Panginoon. Salamat sa biyaya ng relic ni St. Padre Pio. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Tingnan niyo po ang katabi ninyo, tingin sa katabi. Patiin mo ng magandang gabi. Magandang gabi. Magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi po sa ating lahat. Sa paghahanda natin para sa pagdiriwang ng mga banal na misteryo, alalahanin natin ang ating mga kasalanan at hilingin ang pagpapatawad ng Panginoon at ang biyayang mapagpatawad. You were sent to heal the contrite of heart. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Lord have mercy. Dinakaloy, kawan mo kami. You came to call sinners. Christe eleison. Christe eleison. Christ have mercy. Cristo kaloy, kawan mo kami. You are seated at the right hand of the Father to intercede for us. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Lord have mercy. Dinakaloy, kawan mo kami. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Diyos.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang lumikha at tagapamahala ng tanang umiiral. Tungayan mo kami upang ang iyong awa ay aming maranasan at ipagkaloob mong ikaw ay aming wagas na mapaglingkuran. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat, ating pakinggan at pagnilayan ang mga pagpapahayag ng salita ng Diyos. Magpatawad kung nais mong ikaw ay patawarin. Ang hamong mensahe sa atin ng paham na si Sirak sa sipi ngayong hango sa matandang tipan. Sa kanyang estilong mapangaral, tinutukoy niyang halos tuwiran ang turo ni Hesukristo sa ganito ring paksa, turong taglay sa Ama namin. Mga kapatid, ang unang pagbasa. Pagpapahayag mula sa aklat ni Sirak. Ang puot at pangingit-ngit ay dapat ding kamuhian. Ngunit sa makasalanan, iyan ay pangkaraniwan. Natatandaan ng Panginoon ang kasalanan ng bawat tao at ang mapaghiganti ay paghihigantihan din niya. Patawarin mo ang kapwa sa kaniyang pagkukulang at pag ikaw ay dumalangin sa Diyos, patatawarin ka rin naman. Ang nagtanim ng galit laban sa kapwa, pag tumawag sa Panginoon, walang kakamtang awa. Kung hindi ka nahahabag sa iyong kapwa, paano mong ihihingi ng tawad ang iyong kasalanan? Kung ikaw na tao lamang ay nagkikimkim ng galit, sinong magpapatawad sa iyo sa mga kasalanan mo? Alalahanin mo ang iyong wakas at pawiin mo ang iyong galit. Isipin mo ang kamatayan at sundin mo ang kautusan. Dili-dilihin mo ang kautusan at huwag kang magalit sa kapwa. Alalahanin mo ang tipan ng kataas-taasan at matuto kang magpatawad. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating mga pakinggan ay nagmamakandang loob. Ang ating mga pakinggan ay nagmamakandang loob. Panginooy papurihan, purihin mo, kaluluwa, ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yaong kaniyang kabutihan. Ang lahat kong kasalanay siyang nagpapatawad, at anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niyang habag.
Banayad nga kung magalit, hindi siya nagtatanim. Yaong taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim. Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway, di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. ating mapaging Diyos ay nagmamagandang Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang silangan at kanluran, kung gaano ang distansya. Gayong-gayon ang pagtingin sa sinumang nagkasala. ating mapaging Diyos ay nagmamagandang ang ating mapaging Diyos ay nagmamagandang Sa maikling siping ito, nahalaw sa liham niya sa mga Romano. Nagpapalaala si San Pablo ng isang tunay na kalugod-lugod na katotohanan. Sa buhay at sa kamatayan man, tayo'y sa Panginoon. Tayo ay nasa pag-iingat ng Panginoong lubos na nagmamahal. Mga kapatid, ang ikalawang pagbasa. Pagpapahayag mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, walang sino man sa atin ang nabubuhay o namamatay sa kanyang sarili lamang. Kung tayo'y nabubuhay, nabubuhay tayo para sa Panginoon. At kung tayo'y namamatay, namamatay tayo para sa Panginoon. Kaya nga, sa mabuhay o sa mamatay, tayo'y sa Panginoon. Sapagkat si Kristo ay namatay at muling nabuhay upang maging Panginoon ng mga patay at mga buhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat bilang pagbibigay galang sa mabuting balita. Bagong utos ani ni Kristo, mag-ibigan sana kayo katulad ng pag-ibig ko. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit si Pedro kay Jesus at nagtanong sa kanya, Panginoon, makailan kong papatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Makapito po ba? Sumagot siya ng ganito, hindi ko sinasabing makapito, kundi 70 ulit pa nito.
Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Ipinasya ng isang hari na pagbayari ng kanyang mga lingkod na may utang sa kanya. Unang dinala sa kanya ang may utang na 10 milyong piso. Dahil sa siya'y walang ibayad, iniutos ng hari na ipagbili siya, ang kanyang asawa, mga anak, at lahat ng ari-arian upang makabayad. Nanikluhod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmamakaawa. Bigyan pa ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanya ang hari. Kaya ipinatawad ang kanyang mga utang at pinayaon siya. Ngunit pagkaalis niya roon, ay nakatagpo niya ang isa sa kanyang kapwa lingkod na may utang na 500 piso sa kanya. Sinunggaban niya ito at sinakal, sabay ang wika, "Magbayad ka sa utang mo." Naglumuhod iyon at nagmakaawa sa kanya. "Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita." Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, ipinabilanggo niya ang kanyang kapwa lingkod hanggang sa ito'y makabayad. Nang makita ng kanyang mga kapwa lingkod ang nangyari, sila'y labis na nagdamdam. Pumunta sila sa hari at isinumbong ang nangyari. Kaya't pinatawag siya ng hari. "Ikaw, napakasama mo," sabi niya. "Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Nahabag ako sa iyo. Hindi ba dapat ka ring mahabag sa kapwa mo?" At sa galit ng hari, siya'y ipinabilanggo hanggang sa mabayaran niya ang kanyang utang. "Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit, kung hindi ninyo patatawarin ang inyong kapatid." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Noong isang linggo, ang instruction ng ating Panginoong Yesus ay tungkol sa tinatawag nating fraternal correction. Kung naaalala niyo pa yung Ebanghelyo last Sunday, tinuturuan tayo kung paano magtuwid, magtama, i-correct ang ating kapwa. Amen? At habang tinutuloy natin ang pagbasa ayon sa Ebanghelyo ni San Mateo, yung ating tutok ay nagbago mula po sa pagkokorek patungong pagpapatawad. Correcting to forgiving. At ang nasa puso po ng ating ebanghelyo ngayon ay ang panawagan na maging mahabagin sa kapwa dahil ang Diyos ay naging mahabagin sa bawat isa sa atin. Amen? Palagpakan natin ang Panginoon. Mas malakas! Pinakamalakas! Kaya nga ang tanong, ano po bang ginagawa ninyo kapag may tao na nagkasala sa inyo? Bibigyan ko po kayo ng 1 oras para isipin ang sagot. Lalo na kung yung nagkasala sa inyo ay paulit-ulit itong ginagawa.
Ito po yung tanong ni Pedro sa ating Panginoong Yesus. Panginoon, kung ang aking kapatid ay nagkasala sa akin, ilang beses ko po ba siyang papatawarin? Tingnan mo nga ang katabi mo, tingin sa katabi. Tanungin mo nga, ilang beses daw bang papatawarin? Ilang beses? Yung totoo. Yung ayon sa karanasan ninyo. Kapag may nagkamali sa inyo, sa totoong buhay, alam ni Lord, wala kayong matatago kay Lord. Alam niya yung puso nyo, alam niya yung ginagawa ninyo, alam niya, kilala niya kayo. Kaya talagang ang sagot doon, tahimik na lang. Ilang beses daw po ba tayo dapat magpatawad? Ang sabi po, alam nyo, yung mas masakit daw po, yung nagdudulot sa atin ng sobrang sakit, ay yung mga taong nagkamali sa atin na malapit sa puso natin. Yung talagang malalapit, pamilya, kaibigan, mas masakit daw po pag sila mismo ang nagkakamali at nagkakasala sa atin. Lalong-lalo na po kapag sila ay nagsalita ng hindi maganda laban sa atin. Yung mga chismis tungkol sa atin, sinisira ang ating reputasyon. Alam po ninyo, ang sagot po kadalasan natin ay galit at paghihiganti. Bato-bato sa langit ang tamaan, bukol. Ito po ang ating initial reaction. Maghihiganti ako. Hintayin mo lang, hintayin mo lang. Hintayin mo lang. At kung minsan sinasabi natin sa ating mga sarili, wala siyang karapatan na magsalita sa akin ng ganyan. Wala siyang karapatan na gawin sa akin ng ganyan. Ano bang ginawa ko sa kanya? Kuminsan, parang tama po iyon. Pero kung titignan po natin, kapag ang tutok natin ay sa sakit at pait, doon, mahihirapan kang magpatawad. Kung ang tutok natin ay palagi sa kung ano ang ating nararamdaman at yung mismong ginawa natin, paano natin masasabing makakapagpatawad tayo? Alam nyo, kung minsan, lagi kong sinasabi sa mga taong ayaw magpatawad, alam nyo, kawawa ka naman. Sinaktan ka na nga, sinasaktan mo pa ulit yung sarili mo. Isang beses lang ginawa sa iyo, pero ikaw, inuulit-ulit mo lahat, pati salita, pati action, buong buo sa isip mo. May kasama pang luha. Sabi ko, ikaw lang ang ginawa ng kasamaan, ikaw pa ulit ang magpapahirap sa sarili mo. Siya, tulog na tulog, naghihilik. Ikaw hindi makatulog. Siya, sarap-sarap kumain. Ikaw, hindi ka makakain. Siya, napakalayang kumilos, pumunta kung saan-saan. Ikaw, ang sasabihin mo, pupunta ba siya? Kapag pupunta siya, ayokong pumunta. Pinaliit mo pa yung mundo mo. Siya na nga ang nagkasala sa iyo, pero ikaw mismo ang nagbibigay ng sakit sa iyong sarili. Ang problema, sinisisi mo pa siya. Pero ikaw na mismo ang gumagawa nun sa iyong sarili. Hindi na siya. Ikaw na. Kaya ang ating Panginoong Yesus, ang sabi niya, kung magpapatawad, hindi lang 7 beses, kundi 77 beses. Ang ibig sabihin, unlimited. Ang tanong pa nung iba,
Father, hindi naman siya humihingi ng tawad. Bakit ko siya papatawarin? Alam po ninyo, yung pagpapatawad, hindi manggagaling sa kanya, sa'yo, ikaw. Miski hindi siya humihingi ng tawad, ikaw ang magpapalaya sa iyong sarili mula sa galit, mula sa sama ng loob. Tingnan mo nga ang katabi mo. Tingin sa katabi, mukha bang masama ang loob? Napakaganda po para pagtibayin ang kwento ng pagpapatawad. Tignan po ninyo, ang ating Panginoong Yesus, nagbigay pa siya ng talinghaga. Napakaganda ng talinghagang ito. Bakit po? Kasi imagine po ninyo, merong umutang na hindi nakapagbayad, 10 milyon. Laki nun. Pero, nagmakaawa siya, humingi siya ng tawad, at pinatawad siya. Amen? Malinaw na malinaw, pinatawad siya. Ang masaklap, itong may utang na malaki, na 10 milyon, meron siyang nagkakautang sa kanya. Imagine ninyo kung magkano lang ang utang sa kanya. Magkano utang daw sa kanya? Magkano? Imagine, 500 pesos. Ang utang niya sa kanyang amo, sa kanyang Panginoon, 10 milyon. Yung kanyang tauhan, ang utang sa kanya ay 500 piso. Imaginin po ninyo, hindi pa niya pinatawad, nagmamakaawa sa kanya, pinakulong pa niya, sinakal pa niya. Tingnan mo nga ang katabi mo. Tingin sa katabi. Ikaw ba yun? Alam nyo kung minsan, ganun tayong lahat. Kung minsan ang focus natin, yung ibang tao na ginawa sa atin, pero hindi mo napapansin, mas malaki ang kasalanan nating nagawa. At kung tayo'y pinatawad na nga, hindi ba pwedeng patawarin mo na din? Sabi nga, kung ika'y pinatawad, mas magiging mapagpatawad ka. Kung ika'y kinahabagan, ang inaasahan ta sa atin, mas magiging mahabagin tayo. Kung minsan, alam po ninyo, kung sino pa yung mas malaking pinatawad, aba, hindi pa natututo. Tingnan mo ang katabi mo, tingin sa katabi. Tingin sa katabi. Ha? Sabi mo sa katabi mo, matuto tayo. Matuto. Alam po ninyo, itong si Padre Pio, kung pag-uusapan ay pagpapatawad, grabe po ang nangyari sa kanya. Bakit grabe? Siya po'y pinag-usapan ng maraming tao, pero hindi sa positibo. Sinasabi, siya'y nababaliw, siya'y nanloloko ng mga tao dahil sa kanyang mga ginagawa. Pati ng sarili niyang congregation, hindi siya pinaniwalaan. Pati ng simbahang Katolika, hindi rin siya pinaniwalaan. Kaya nga mula sa kanyang orihinal na lugar, siya'y inalis, itinapon doon sa rotonda. Para siya'y itapon sa isang lugar na malayo. Dahil nga sinasabing fake. Gawa-gawa niya lang yung mga sugat. Kung ano-anong sinasabi tungkol sa kanya. Pero wala tayong narinig laban sa kanya. Tungkol sa mga sinasabi sa kanya, wala. Dahil ang kanyang puso ay handa palaging magpatawad. Hindi madaling magpatawad, kaya kinakailangan ng panalangin. Kaya sa araw na ito,
sa ikatlong gabi ng ating paghahanda para sa kapistahan ni Padre Pio, yun ang hingin nating biyaya. Hingin natin kay Padre Pio na bigyan tayo ng biyaya na magpatawad. Amen? Hindi lang ng isang beses, kundi ng maraming beses. Amen? Hindi madali, pero kakayanin natin sa tulong at inspirasyon ni Padre Pio. Ngayong gabing ito, ang panawagan sa atin, kung ika'y pinatawad, magpatawad ka lalo. Kung ika'y kinahabagan, maging mas mahabagin ka nawa. Sa tulong at panalangin sa San Padre Pio, tayo nawa ay makitaan ng puso na handang magpatawad, puso ni Jesus na bukas upang maranasan ng iba si Kristo sa pamamagitan natin. Amen? Tingnan mo nga ulit ang katabi mo, tingin sa katabi. Sabi mo sa katabi mo, o naririnig mo si Father, ha? Okay? Patawarin mo ng asawa mo. Patawarin mo na yung anak mo. Patawarin mo na yung kapatid mo. Patawarin mo na yung kapitbahay mo. Let go and let God. Amen? Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw, nabuhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. batid nating tayo'y makasalanan at tungkulin nating magpatawad sa mga nagkasala sa atin. Kaya nga, hilingin natin ang biyayang mahabag at magpatawad tulad ng Diyos. Sabihin natin, mahabaging Panginoon, dinggin mo kami. Mahabaging Panginoon, dinggin mo kami. Para sa simbahan, panlahat at lokal, nawa siya'y maging malinaw na tanda at kasangkapan ng mahabaging pag-ibig ng Diyos sa lahat ng tao. Manalangin tayo. Mahabaging Panginoon, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa at lahat nating pinunong espiritual, nawa patuloy silang maging inspirasyon namin sa kanilang kagandahang loob sa lahat ng nagkasala sa kanila. Manalangin tayo. Mahabaging Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating mga pinunong pambayan at iba pang nanunungkulan, nawa maging mabuti silang halimbawa sa pakipagbati at pakipagtulungan sa kalaban sa politika, alang-alang sa ikagagaling ng bayan. Manalangin tayo. Mahabaging Panginoon, dinggin mo kami. Para sa iba't ibang antas ng lipunan, naway sila'y maging makatarungan sa isa't isa at magtulungan para sa pagtataguyod ng katarungang panlipunan at kapayapaan. Manalangin tayo. Mahabaging Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga naapektuhan ng mga pag-uusig at mga gawa ng mga terorista, nawa mapatawad nila ang mga may pananagutan sa kanilang sinapit
at makatagpo ng katahimikan sa mapagpagaling na pagmamahal ng Diyos. Manalangin tayo. Mahabaging Panginoon, dinggin mo kami. Tahimik nating panalangin ang ating mga sariling kahilingan. Manalangin tayo. Mahabaging Panginoon, dinggin mo kami. Panginoong Diyos, ipagkaloob mo sa amin ang biyayang maging tanda at kasangkapan ng iyong mapagpatawad na pagmamahal. At sa gayoy itaguyod ang kapayapaan ng kaharian kung saan ka nabubuhay at nagahari, magpakailanman. Amen. Manatili pong nakatayo para sa pag-aalay. Maaari na pong magsiupo.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maawain mong dinggin ang aming mga pitaya at paunlakan mo ang paghahaing aming inihanda upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y naging kapwa naming maaasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil hangad mong magbago ang kinamihas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya't siyang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maaasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. At iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Roberto na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ni San Jose ang kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawan namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipayag natin ng lakas loob.
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag po ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kaya't maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you, peace be with you, peace be with you. Ito ang kordero ng Diyos. Heto si Jesus ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
saan may pagmamahalan, ay naroroon ang Diyos. Kung saan man nananahan ang pag-ibig, ay naroroon ang Diyos. Pinag-isa ng may kapal sa diwa ng pagmamahal, tayo ngayon'y nagdiriwang. Ang Diyos sa may nananahan, sa may pag-ibig na tunay. Kung saan may pagmamahalan, ay naroroon ang Diyos. Kung saan man nananahan ang pag-ibig, ay naroroon ang Diyos. Kung saan may pagmamahalan, ay naroroon ang Diyos. Kung saan man nananahan ang pag-ibig, ay naroroon ang Diyos. Lahat tayo'y magmahalan upang tayo'y mapitagang makalapit sa may kapal. Ang Diyos sa may nananahan, sa may pag-ibig na tunay. Kung saan may pagmamahalan, ay naroroon ang Diyos. Kung saan man nananahan ang pag-ibig, ay naroroon ang Diyos. Kung saan may pagmamahalan, ay naroroon ang Diyos. Kung saan man nananahan ang pag-ibig, ay naroroon ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming kalooban naway pagharian ng aming tinanggap na pakikinabang, upang wag ang diwa namin ang umiral, kundi ang bunga ng pagdiriwang ang laging mamayani sa amin, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiluhod po ang lahat. Ating dasalin ang panalangin para sa katikista. Mahal naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang mga katikista
ay buong pusong nagpapasalamat sapagkat hinirang mo sila upang maglingkod at ibahagi ang kwento ng kadakilaan ng iyong anak na si Jesus. Patawarin mo po sila sa pagkakasala sa panahon na naging mahina. Bagamat batid na hindi perpekto, tinulutan silang maging daluyan ng iyong biyaya sa bawat kapwa. Baon ang kasanayan sa iyong salita at turo ng simbahan. Sa pagtuturo sa simbahan, paaralan at komunidad, gabayan mo po sila ng iyong espiritu upang patuloy na maging malakas ang pangangatawan, mahubog ang mga pag-iisip at madalisay ang kanilang puso nang sa gayon ay patuloy silang maging alingawngaw ng iyong mabuting balita sa iba. Katuwang ang Santo Papa, mga obispo, mga kaparian, mga relihiyoso at kapwa laiko. Patuloy nawa nilang mapalaganap sa iba ang pananampalataya sa kabila ng iba't ibang hamon sa kasalukuyang mundo. Matagumpay dinawa nilang maibahagi si Kristo sa pamamagitan ng bagong ebanghelisasyon, nang sa gayon ay maraming magbukas ng kanilang mga isip at puso upang siya'y muling yakapin, lalo ang aming mga kapatid na naliligaw ng landas. Pahintulutan mo na sila ay maging mga munting ilaw na nagsisilbing gabay sa bawat tao, na handang masumpungan ang iyong walang hanggang awa at pagmamahal. Gabayan mo sila upang maging tunay na saksi at halimbawa sa pagtalima sa isip, sa salita at sa gawa. Ito ang aming samot dalangin sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak na si Jesus, kasama ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po muna sumandali. Magandang gabi po sa ating lahat. Ngayon ay ating saksihan ang pagbibigay ng memorabilia ng Pistang Patron 2023 sa paring tagapagdiwang ang iginagalang Reverendo Padre Aristeo M. De Leon, Kura Paroko at Rektor ng Pandiosesanong Dambana ng Mahal na Birhen ng Fatima, Urduha, Lungsod ng Caloocan, Diocese ng Novaliches, ni Naginang Armida de los Reyes at Ginoong Leonardo de los Reyes, Hermano Mayor para sa kapistahan. Palakpakan po natin sila. Manatili po tayong nakaupo para sa ilang mga pabatid. Magkakaroon po tayo ng second collection para sa pagsuporta sa mga katikista ng Diocese ng Novaliches. Ang pilgrim image ng Mahal na Birhen ng Lourdes mula sa pambansang dambana nito sa Retiro ay nakatakdang bumisita sa ating parokya. Ang Mahal na Birhen ng Lourdes, ang aliw ng mga nagdadalamhati at ang kalusugan ng mga may sakit. Ito rin ang debusyong ibinilin sa mga paring Capuchino na siyang kapatirang pinagmulan ni San Padre Pio at ang ating itinuturing na ikalawang tagatangkilik at makalangit na patrona ay narito na sa ating simbahan at nakatakdang lumisan sa September 24 pagkatapos ng 7:30 a.m. na misa. Sa September 23 ay kapistahan ng ating mahal na patron, San Padre Pio. Bilang bahagi ng pagdiriwang ay magkakaroon po tayo ng mga sumusunod na gawain. September 20, ang nakaschedule na kalinga ng parokya medical mission
ay mapapalitan ng gandang malapitan, free haircut at iba pa mula alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Sa September 22, sa ika-6 ng umaga ay magkakaroon ng Pandangguhan 2023. Inaanyayahan po ang lahat na magsuot ng balot saya. At sa ika-alas 3 ng hapon ay magkakaroon ng bihis patron. Ang schedule po ng ating mga misa sa September 23, kapistahan ng ating patron San Padre Pio, ay ang mga sumusunod. Ang healing mass ay sa ika-alas 7 ng umaga para sa mga may karamdaman. Ang fiesta mass sa ika-10 ng umaga na pamumunuan ni Most Reverend Roberto O. Gaa Didi, Bishop of Novaliches. At mayroon din pong fiesta mass sa ika-5:30 ng hapon para sa mga may trabaho na di makakapagsimba sa umaga. At sa ika-6 ay magkakaroon ng banal na misa. Sa September 22 po ay magkakaroon ng banal na misa sa ika-6 ng gabi at sa ika-alas 7 ng gabi ay gaganapin ang coronation ng Search for Munting Mutya ng San Padre Pio. Ito po ay gaganapin sa ating parokya. Bilang bahagi ng Suicide Prevention Month, ang Ministry of Accompaniment ay nag-aanyaya sa lahat ng mga kabataan na dumalo at makiisa sa gaganaping seminar. Tara, usap tayo, na may temang Harnessing Hope, Empowering Needs, and Transforming Lives. Ito po ay bukas, September 17, Linggo, mula alas 9 ng umaga hanggang alas 11 ng umaga. Ito po ay gaganapin bukas sa Sagrada Familia Chapel, Tierra Nova, Maine. Patuloy pa rin po tayong namamahagi ng Pari Ko, Kalinga Ko envelopes na maaaring ialay sa ating mga misa. Ang malilikom pong donasyon ay ipapadala sa tanggapan ng Diocese ng Novaliches bilang tulong natin sa ating mga paring may edad na at may karamdaman. Sa mga nais din pong magbigay ng pinansyal na tulong, maaari po kayong magsadya sa opisina ng ating simbahan. At para po sa karagdagang impormasyon, magsadya lamang po sa opisina ng ating parokya. Muli po ang lahat ay inaanyayahan makiisa sa ating mga gawain at maraming salamat po sa patuloy niyong pagsuporta at donasyon sa ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat. Muli, isang pagbati para kay Father Ed Molina sa kanyang kaarawan. Palapakan natin sa Father Ed. Happy birthday, Father Ed! Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Stay with me, Lord, because
Lahat po ng gustong magdasal sa harapan ng imahe ng mahal na Birhen, maaari na po tayong pumunta sa gawing gilid ng ating simbahan. Maraming salamat po. Sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Maaari din po tayong lumapit sa relikyang